Hello mga bakla! Welcome back at syempre muli nagbabalik ang napakagandang nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing. At syempre for today's video kasi talagang nalungkot talaga ako sa malaking pagbabago or bagong batas ng Immigration New Zealand. As in talagang na-stress talaga ako ng bongga. At syempre bago natin simulan ang videong ito, isang intro muna! At syempre mga bakla, bago tayo magtalak-talak dito, syempre flex ko muna yung na-harvest ko na tomato cherry. Ito yung mga, alam niyo yung sa probinsya, as in talagang kinukuha ko lang to, as in talagang mga ligaw na kamatis kumbaga sa atin. Pero dito, ang tawag nila dito is tomato cherry, as in talagang napakaganda. Ang sarap-sarap kaya nito mga bakla. At syempre, pag-usapan natin yung mga bagong batas dito sa New Zealand na pinatupad noong April 7, as in talagang agad-agad. As in nalungkot ako. Alam niyo yung mga bakla, as in talagang even under ng hospitality and tourism, yung mga hammer hand, even do sa mga driver, as in talagang malaking pagbabago talaga ang naganap dito sa New Zealand, as in nakakaloka mga bakla. As in talagang nung una, akala ko talaga as in talagang continuous na, maganda na talaga yung law ng New Zealand, pero pahirap na ng pahirap. Parang kulang na lang sabihin magsilayas na kayo dito. Charot! Hindi ko naman sila, o di ba mga bakla, as in talagang napakahirap na mag-apply, mag-renew ng kontrata dito sa New Zealand dahil ito na nga mga bakla, unang-una sa lahat, no, bago ko i-reveal yung yung bagong batas ng New Zealand, at syempre, marami kasi nagtatanong kung ano ba ang agency ko, kung paano ba ako nakarating dito sa New Zealand. Unang-una sa lahat, kung napanood nyo yung aking mga previous videos, so direct hired po ako. So yan ha, direct hired po ako. Wala po akong agency. So nanggaling po ako ng Saudi Arabia direct to New Zealand. So yan, saan ako nag-apply? Seek Job NZ. So doon sa Seek Job NZ, doon po ako nakakuha ng employer na nagbigay sa akin ng sponsorship at saka ng kontrata at saka ng job offer. So yan mga bakla ha. As in talagang napakahirap ngayong mga bakla mag-apply dito sa New Zealand. As in talagang pahirap na ng pahirap. Alam niyo yung mga bakla, as in talagang naging happy naman ako sa pagtatrabaho ko dito. So naisip ko talaga na ano ba, magpo-for good na ba or mag-apply na lang sa iba. So alam niyo yung mga bakla, every 6 months, napansin ko talaga mga bakla, every 6 months na talaga naman na si Immigration New Zealand is meron talaga silang pagbabago or binabago na law dito sa New Zealand. Pansin ko talaga every 6 months mga bakla. Kaya ilalagay ko yung link na as in talagang mahirap na mag-apply dito sa New Zealand. Even housekeeping, room attendant, cleaner, kitchen hand, driver, hammer hand, o yung mga construction worker, parang mga ganun. Parang ang hirap-hirap na mag-apply dito sa New Zealand mga bakla. At syempre, ito na ang big revelation talaga ng pagbabago dito sa New Zealand na pinatupad noong April 7. O, di ba, pinapahaba ko talaga mga video ito. Yung mga basher ko talaga, as in talagang tuwan-tuwa na naman sila. Maiinis na naman sila dahil sabihin naman, direct to the point na kasi. So, di ba, nakakaloka mga bakla. As in talagang
Yung pagbabago ng New Zealand mga bakla, ang pagbabago ng batas ng immigration dito sa New Zealand ay hirap na makapasok at makapagtrabaho dito dahil ito na ang unang-una, nagkaroon na ng English exam. So, kailangan mo nang kumuha ng IELTS kahit na ang ina-applyan mong trabaho is housekeeping. So, yan. Ito ay under ng AEWB. So, ano nga ba yung AEWB? Ito yung Accredited Employer Work Visa. So dun sa mga may hawak ng AEWB, so ito na talaga yung napakalaking pagbabago. Siyempre, apektado rin kami mga nasa hospitality and tourism. So ito na nga mga bakla, no, kailangan mo na talaga kumuha ng IELTS. Even mag-a-apply ka pa lang ng working visa mo under ng AEWB or magre-renew ka ng contract. As in talaga ang hirap na. Bobo pa naman ako, nakakaloka. Di pa naman ako magaling sa English. Yan, nakakaloka. Kaya naman nakakalungkot na hindi ko na alam kung bye-bye New Zealand na ba or after 6 months meron uling pagbabago. So abangan ko talaga yung pagbabago niya. Sana mawala yung IELTS. Nakakaloka. At ito pa ang nakakaloka mga bakla, no? As in talagang may mga tinanggal pa sa green list para makapasok ka ng residency dito, ng resident dito sa New Zealand. Alam niyo ba kung ano-ano yung mga tinanggal ng immigration sa green list? So yun nga mga bakla, hindi na sinama sa green list kagaya no sa mga welder, tapos marami pang iba na nakalagay doon sa immigration na site na ilalagay ko yan sa description box talaga na mababasa nyo doon yung mga malaking pagbabago dito sa New Zealand. Kaya naman nag-iisip na rin ako kung anong dapat gawin kung mag-apply na lang ba o lipat na ulit ng ibang bansa. O 'di ba mga bakla, nakakaloka at nakakalungkot. Siyempre do'n sa matatalino kayang-kaya yan pero hindi kaya ng utak ko mga bakla. Hindi kaya ng lola nyo ang IELTS. So, katakot-takot na review yan. At siyempre mga bakla, as in talagang apektado talaga, napakaraming kababayan natin dito sa New Zealand na may hawak na AEW, maraming maaapektuhan mga bakla. As in talagang nakakalungkot, 'di ba? So yan mga bakla, natapos na naman ang ating video ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated ka sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, ito ang napakaganda, nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jing Jing. At lagi ko po sinasabi na MYMP, make your mama proud. At syempre, thank you for watching and I love you all. God bless!